Magandang araw sa inyong lahat, class. Pagpapatuloy natin ang ating talakayan sa topic na the self from various perspectives. Pero this time, mula naman sa pananaw ng psychology. So ano nga ba ang psychology, class? No, sa simpleng paliwanag, ang psychology ay ang agham ng isip, damdamin at kilos ng tao. Dito sinusubukan nating sagutin ng mga tanong na bakit kaya ako ganito mag-isip, bakit minsan pag madaling araw nag-overthink ako. Dito pag-uusapan natin kung paano tinitingnan ng mga psychologist ang konsepto ng sarili o kung tawagin natin sa Filipino ay ang ating pagkatao o pagkakakilanlan. So what is psychology? No? Ang psychology ay ang pag-aaral ng isip at kilos ng tao. Isinasaalang-alang natin dito ang tatlong bagay. Una, biological influences tulad ng ating utak at hormones. Pangalawa, social pressures kagaya ng pamilya, kaibigan, at lipunan in general. At pangatlo, environmental factors. Ito ay kung saan tayo lumaki at anong karanasan meron tayo. So sa madaling salita, class, ito yung pinagsama-samang bagay na pwede makapekto sa kung paano tayo mag-isip, kumilos, at makaramdam. Kaya minsan, feeling mo malungkutin ka talaga, hindi mo alam, meron talagang psychological explanation doon na pinagdaanan mo nung kabataan mo o nung early years mo, no? Unahin natin si Sigmund Freud. Kilala siya bilang ama ng psychoanalysis. Ang sabi ni Freud, marami tayong hindi namamalayang parte ng sarili natin. Kumbaga tinatawag nating unconscious. At ayon sa kanya, ang ating pagkatao ay may tatlong bahagi. Ito ay yung id, ego, at superego. No? So parang tatlong boses sa loob ng utak natin na laging nagtatalo. At sa totoo lang, relatable to sa ating lahat. So ang una, ang id. Ito ang pinaka-primitibong bahagi ng ating sarili. Ito ang parte na laging nagsasabi na gusto ko to, gawin natin to, ngayon na mismo. Walang pake sa rules, walang pake sa ibang tao. Basta gusto niya, pipilitin niya. Kaya nga tinawag nating makahayop ito eh. Dahil parang hayop, base lang sa instinct at kagustuhan. Itong sumusunod sa pleasure principle. Kung ano yung masarap, kung ano yung masaya, kung ano yung komportable, yun yung habol niya. Ngayon naman, dito tayo sa ego. Ang tawag dito ay makatao. Ang ego ang tagapamagitan. Siya ang namamagitan sa mga gusto ng id at sa realidad ng mundo. Kung ang id ay parang bata na gusto ng candy ngayon na mismo, ang ego naman ang magsasabi na sandali lang, mamaya na after mo mag-review, no? So siya ang parte ng sarili natin na marunong tumingin sa sitwasyon at marunong kumontrol. Ito yung tinatawag nating reality principle. Ito yung prinsipyo ng pagiging makatwiran o reasonable. At syempre, hindi kumpleto ang trio kung walang superego. Ang tawag natin dito ay makadiyos. Ito ang nagsisilbing konsensya. Ito ang boses na nagsasabi ng tama at mali. So, for example, huwag mong gawin yan, hindi tama yan, magpakabait ka kahit walang kapalit, di ba? Ito ang bahagi ng sarili na nagnanais ng perpeksyon at sumusunod sa moralidad at panlipo ng pamantayan. Parang boses ng nanay natin, di ba? Lagi tayong pinapangaralan. Ngayon, kung titingnan natin ng infographic na ito, class, ang id ang bahagi ng sarili na puro gusto. Walang pakialam kung bawal o masama. Ang ego naman, ang taga-balanse. Sinusubukan niyang gawin ang gusto ng id, pero ayon sa realidad. At ang super ego, siyang nagsasabi na dapat ito, hindi yan. So lahat sila mahalaga, class. Pero kapag masyado kang id, nagiging impulsive ka. No? Puro yung gusto mo na lang lagi. Kapag puro naman super ego, masyado kang guilty o kaya naman perfectionist. Ngayon, kapag walang ego, walang taga-balanse. Kaya mahalaga, class, na balanse ng ating psychological self.
Ngayon lipat naman tayo kay William James. Siya ay isang Amerikanong psychologist at philosopher. Para sa kanya, ang self ay may dalawang bahagi. Ang me, ito yung panlabas na sarili, at ang I, ito yung panloob o tagamasid. Kung tawagin natin ay observer self. So parang ikaw yung bida, ikaw na rin nagkukwento ng kwento mo. No? Medyo mind-blowing. Ikaw na yung aktor sa kwento ng buhay mo, ikaw pa yung nagnanarrate. So ganun yung relationship ng me and I. So ang me class, ito yung sarili na pinag-uusapan mo, no? For example, ako ay estudyante, ako ay panganay sa pamilya. So ito ay base sa karanasan mo at pagkakakilanlan mo sa sarili mo. Ito ang version mo na aware ka na pwede mong i-describe. Samantalang ay naman, ito yung observer. Ito yung part ng sarili mo na nagsasabi kung sino ka. Ito yung boses sa isipan na nagsasabing ako to, ito ang ginagawa ko, ito ang nararamdaman ko. So hindi siya laging nakikita, pero siya yung pinaka-aware. Now sabi ni James Class, ang me ay may tatlong subcategories. Una, ang material self. Ito ay bumubuo ng mga bagay na pagmamayari natin tulad ng ating katawan, damit, gamit, tsaka yung pamilya natin. Kaya nga minsan kapag nawawala yung cellphone natin, di ba? Parang nawawala na rin tayo sa ating sarili. Kasi bahagi na ito ng ating identity. Pangalawa class, ang social self. Ito ang sarili mo batay sa kung sino ang kaharap mo. 'Di ba? Iba yung version natin sa harap ng magulang natin. Iba yung version natin sa harap ng barkada natin. At syempre, iba yung version natin sa harap ng mga teacher natin. So lahat 'yan social self natin, no? So ang pangatlo, tinatawag nating spiritual self. Ito ang pinaka-core natin. Ito ang values natin, mga pinaniniwalaan natin, mga prinsipyo natin. So kahit walang ibang nakakakita sa atin, ito tayo, yung spiritual self. Ngayon punta naman tayo kay Carl Rogers, isa sa mga kilalang humanistic psychologist. Sabi niya, ang ating pagkatao ay may dalawang mukha. Ang real self, kung sino talaga tayo, at ang ideal self. Ito yung kung sino ang gusto nating maging. So ang ideal self class ay ang sarili na gusto mong marating. Parang version mo na mas magaling, mas mabait, mas Instagram worthy. Ika nga, no? Ito ay hinuhubog ng expectations ng lipunan, pamilya, at minsan ng mismong sarili natin. Kapag ang real self at ideal self ay magkalapit, no? Nakakaramdam tayo ng katahimikan, satisfaction, and self-love. Yung tipong, aba, proud ako sa sarili ko ngayon. Yan ang sign na may alignment yung real self mo at ideal self mo. Pero kung malayo sila sa isa't isa, nako, doon na tayo magkakaroon ng incongruence, no? Problema yan. Kapag hindi mo natutupad yung gusto mong maging ikaw, pwede kang makaramdam ng stress, anxiety, lungkot. Diba? Kaya mahalaga ang self-awareness at pagtanggap sa sarili. Ngayon naman kay David Lester tayo. Ang tanong niya, isa lang ba talaga ang sarili mo o marami? So sabi niya, ang sarili ay binubuo ng tatlong bahagi. Una, experiential self. Pangalawa, private self. At pangatlo, public self. So ang experiential self class ay ang kasalukuyang nararanasan mo. Ito yung ako ngayon. Halimbawa, habang nakikinig ka ngayon, may parte ng sarili mong nararamdaman, gutom, antok, o kaya naman excitement. Ito ang self na nakakaramdam ngayon, no? Dito sa moment na to. Yun yung experiential self. Kung ano yung nararanasan, nararamdaman mo ngayon mismo sa mga oras na ito. Sunod, ang private self naman, o tinatawag ding autobiographical self, ay ang tagapagsalaysay ng buhay mo. Ito ang nagsusulat ng kwento. Ito ako noon, ito ang mga plano ko,
Diba? Itong mga pangarap ko sa hinaharap, siyang nagbibigay kahulugan sa mga nangyayari sa iyo. And yung pangatlo, yung public self naman, ay ang sarili mong ipinapakita sa iba. Ito ang social media version mo. Maayos, curated, minsan filtered pa nga, di ba? Pero tanong lang, ang pinapakita mo ba sa iba ay totoo ring ikaw? So, that's the point. That's the question, di ba? At panghuli, si Donald Winnicott, sabi niya, meron tayong true self. Ito yung totoong ikaw. At false self. Ito yung maskara mo. Ang false self ay hindi masama, no? Ginagamit natin ito para makibagay, mag-survive, makaiwas sa conflict. Pero kapag false self na lang palagi ang gamit natin, eh baka nakakalimutan na natin kung sino talaga tayo. So, diyan natatapos class ang ating kwentuhan tungkol sa sarili sa pananaw ng psychology, no? So, lahat ng psychologists na ito, may kanya-kanya naman silang paliwanag, pero iisa lang ang layunin. Mas makilala natin ang ating sarili. Dahil sa uli, hindi natin kailangan maging perfect version ng ating sarili. Ang mahalaga, totoo, aware, at may pagmamahal tayo sa ating sarili. So, maraming salamat class. Sana kahit papaano mas nakilala natin ang ating sarili, no? Ciao everyone.